Binabati ko po kayo ng mapagpalang araw ng Sabat. Ipinapakilala ko sa inyo, mga kapatid, ito yung ating libro ng 28 Fundamental Beliefs. Ito po ay ginagamit sa ministerial ng mga magpapastor. Ito mga kapatid, nandito yung opisyal nating pahayag sa mga doktrina. Ngayon, bakit ko nabanggit ito? Bakit ko pinakilala ito sa inyo? Mayroon kasi sa church ngayon na tinatawag na last generation theology. No? Yung last generation theology is, in short, mga kapatid, laging ginugulo ang theology, LGT. Laging ginugulo ang theology. Anyway, dito po tayo sa aking presentation para meron kayong maitanong sa akin. Ito yung ating presentation, mga kapatid, patungkol sa kaligtasan. Unahin po natin na pagpapaliwanag, mga kapatid. Ang basis ng ating justification, kukuha lang tayo ng quotation dito sa ating libro, basis for our justification is not our obedience, but Christ. So, mga kapatid, ang pag-aaring ganap sa atin ng Panginoon, magalit man kayo sa akin o hindi, ang pag-aaring ganap ng Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi ang pagsunod ni Jesus, pagganap ni Jesus sa kautusan. Ang sabi dito sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to the mercy, according to His mercy, He saves us. No po? So, ang kaligtasan natin ay sa awa, sa banal na awa, base sa divine ng ating Panginoon. Hindi base sa ating gawa. Pagka sinabi ko kasi nating grace, ito ay undeserved merit. Merito na hindi karapat-dapat nating angkinin. No? Kaya sabi dito, sa ating fundamental beliefs, mga kapatid, we are right with God because of Christ, our substitute. Yung ating pag-aaring ganap, mga kapatid, hindi tayo kikilalanin ng Diyos liban lamang kung nasa atin si Jesus. No? Kung tayo'y nananampalataya kay Jesus. Dahil ang kinikilala lamang ng Ama na matuwid ay ang gawa ni Jesus, hindi yung sa atin. No? Ano pa? So, neither justification, yung justification, ito yung pag-aaring ganap, sanctification, pagpapakabanal, is a result of meritorious work. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. So, yung pagpapakabanal pala, hindi ang gagaling sa atin. Kanino galing? Kay Jesus. Yung pag-aaring ganap, yung pagpapakabanal ay kay Jesus. Kaya, ang sabi pa ng ating doktrina, mga kapatid, no? Independent human righteousness is only filthy rags. Ang ating mga gawa ay ay pawang mga basura sa paningin ng ating Panginoon. So even what we do response in Christ's saving love cannot form the basis of our acceptance to the Lord. Ibig sabihin, kahit yung tugon natin o yung pananampalataya natin sa Panginoon, hindi siya ang basihan o maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Uulitin natin, ang gawa lamang ni Kristo ang siya matuwid sa harapan ng Ama na nasa langit.
So, yung, yung ibang doktrina, ang sabi dito, no? The prevalent view that doing good works, a person could obtain the merit vital for salvation, that faith could save, contradicted the New Testament teaching. The Catholic Church taught that the good works were the result of grace obtained into the sinner's heart were meritorious. Paliwanag po natin. Sa ating kinalakihan at kinasanayang relihiyon, mga kapatid, ang kanilang paniniwala, yung kanilang mabubuting gawa ang magliligtas sa kanila. Nobina, rosaryo, pagsusuot ng eskapularyo, no? Ano pa? Marami pang iba, katulad ng mga sakramento. Sa atin, mga kapatid, hindi natin kinikilala ang ating mga gawa. Kumbaga, sa atin, ang itinataas natin ay ang Panginoon. Kasi wala tayo magagawa kung ang Panginoon. So therefore, mga kapatid, ang katuruang ito ng ating nakasanayang relihiyon ay sumisentro sa tao at hindi kay Kristo. No? Kaya naman, dito, sabi dito, even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings, but with God. Yung ating pagtugon sa Diyos ay hindi mismo nagmula sa atin kasi iyan po ay galing sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa atin ng ability na ma-move yung ating puso, matouch yung ating puso upang tayo'y tumugon sa Panginoon. Kaya wala talaga tayo may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon pagka ang usapin, fundamental beliefs. No? Kaya, ang sabi dito, only God, tanging ang Diyos is invested the power to redeem. Tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihang magligtas, ang tao wala. Kaya, eto mga kapatid, ang sabi ng ating fundamental beliefs, people cannot, ulitin natin, people cannot obtain salvation by good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Ang tao hindi maliligtas sa kanyang mabubuting gawa. Dahil ang pagsunod, mga kapatid, ay pagkatapos mong maligtas. Tandaan, Tandaan. Hindi porke kumakain to ng baboy, hindi porke ito'y linguista ito, no? Hindi porke malabagay sa 10 utos ito, hindi na ito maliligtas. Tandaan natin, isa lang ang Diyos sa sinasampalatayanan natin. Pero pagkatapos na ang isang tao sumampalataya, babaguhin siya ng Diyos para siya ay sumunod. Kaya ang pagsunod, sabi sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, kikilalanin muna natin si Jesus bago tayo sumunod. No? Ngayon, paano naman kay Ellen White? Ano naman ang sabi ni Ellen White pagdating sa kaligtasan? Ito po ang sabi ni Ellen White, mga kapatid. No? Ito basahin natin. Sabi dito ni Ellen White, nababasa nyo naman, no? Yan. Ang sabi diyan, the sinner cannot present his good works as a plea for the salvation of his soul. Hindi maaaring ipalit ng tao ang kanyang ginawa sa ginawa ni Jesus. Walang tutumbas
upang ang tao ay maligtas kundi sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Ang sabi dito, it is not possible, no? It is not possible, no? Sabi niya, to reflect anything in our standing before God dun sa mga good works natin. Now, eto mga kapatid, puntahan natin ito. Ayan. Diin na natin ang kante. Good works will not save even one soul. Ang kulit ng mga Adventist. Tandaan natin, ang kaligtasan is full of grace. Kaya sabi ni Ellen White, we can do nothing. Nothing, wala. No? Absolutely nothing, sabi niya dyan. Kasi ang bahagi lamang ng tao ay ang kanyang free will. Hayaan na ang Diyos ay iligtas siya. Kaya sabi ni Ellen White, we cannot produce salvation because the cost is infinite. Hindi kaya tumbasan ng tao ang kanyang kaligtasan sapagkat ang halaga nito ay walang hanggan. Kaya tanging ang Diyos lang ang makapagbabayad nito. No? So, thus, justification is by faith alone without works. Wala hong gawa. Tandaan ang pananampalataya kailangan nagbubunga ng gawa. Hindi pananampalataya at gawa para maligtas. Magkaiba yun. Faith plus works and faith equals works. Okay? Magkaiba po yun. Tandaan po natin, justification by faith alone. Yan. Ayan yung pinakadulo. So, ito mga kapatid, yung aking binabasa ay mababasa nyo dito sa ating fundamental beliefs. Dito, mga kapatid, ay mababasa ninyo ang opisyal na ating posisyon pagdating sa kaligtasan. Imposible ho na sabihin ng mga LGT na magpaka-perfect muna tayo sa paggawa ng 10 utos bago tayo iligtas ni Jesus. Yung wala na tayong kasalanan. Kasi at this moment, mga kapatid, tayo pa rin ay nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan. Bakit? Walang tao, sabi sa Ecclesiastes. Walang isang tao na hindi nagkasala. At ang ililigtas si Jesus, hindi yung perpekto, hindi yung banal, kundi yung makasalanan. Tandaan niyo po yan. Kaya, yung last generation theology, pinangalanan ko siyang LGT, laging ginugulo ang theology. Magulo Kaysa magbase dito, ang ginagawa, mga kapatid, huhugot ng Biblia, huhugot ng sulat ni Ellen White, wala sa konteksto. Ngayon, bibigyan ko kayo ng panahon. Meron na lang tayong 30 and plus minutes para kayo ay makapagtanong. Yan. So at least binigyan ko kayo ng background kung ano yung maaari ninyong itanong. Baka kasi nasa isipan nyo din itong LGT na ito. Kasi lagi itong nasa Facebook, yung LGT. Yan. So meron tayo, gumagana ba yung mic na ito? Hello, mic test. Gumagana to? Pakisuyo nga magbigay ng mic dyan sa gitna, yung magtata. Palagi ko pong naririnig yung tungkol sa by good works, hindi tayo maliligtas. By grace.
Ay kasi ang kinauuwian po naman, kinauuwian din naman ito, yung para po bang, I therefore conclude, na sinasabing biyaya, ay dadalhin din tayo doon sa talagang kabanalan, sa good works. Bakit parang, para po bang pinaghihiwalay pa? Pero ang magiging resulta rin nito, ang totality rin nito, ay talagang good works dahil doon sa biyaya. Opo, ganito yan. Hindi ho natin pinaghiwalay. Yung biyaya ho, ito ho yung magdadala sa atin para tayo ay gumawa ng mabuti. No? Pagka binasa ho kasi natin, gusto ko po sagutin yan, basahin ho natin yung tala dito sa Genesis. Genesis 6:5. Sundan niyo po ako, no? Genesis 6:5. Sabi dito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao at ang buong haka ng kanyang pag-iisip, ng kanyang puso, ay pawang masama na lang parati. Mga kapatid, yung ating puso't isipan, marumi siya. Ang lagi niyang iniisip, yung ating puso't isipan, gumawa ng masama. At kung walang biyaya ang Panginoon, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Bakit? Basahin natin. Efeso. Efeso 2:1. Basahin natin, ha? At kayo'y binuhay nga nang tayo'y mga patay dahil sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Talatang 8, mga kapatid. Talatang 8, di ba? 1, baba lang natin ng 8. At sabi diyan, mga kapatid, sa talatang 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. O sa madaling salita, nung tayo'y patay sa kasalanan, wala tayong magagawang mabuti. Nung hindi pa tayo sumasampalataya, kailangan natin ng biyaya para tayo'y makagawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Ano po? Oo po, hiwalay po siya. Bakit? Kasi yung biyaya, ito yung undeserved merit. Ito ay habag ng Panginoon sa atin. Wala po tayong kinalaman doon. Ngayon, yung good works natin, pansinin niyo po mga kapatid, sino ho ba ang gumagawa sa atin? No? Tayo ba? Basahin natin sa Biblia. Pilipos 2:13. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang minabuting kalooban. Yun naman po pala mga kapatid. Pagka tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ang Diyos ang kumikilos sa atin upang siya'y gumawa ng mabuting gawa sa atin. Sa panlabas, oo, tayo gumagawa. Pero ang totoo, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin para gumawa ng mabuti. Kung wala yung kapangyarihan na yon, mga kapatid, yan po ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Yun po yun. Yan. So magkahiwalay po talaga yan. Yung grace and good works. Iba ho kasi yung grace at saka good works eh. Pero yung faith
and good works, magkasama po yan. Hindi po sila magkahiwalay. Kasi pagka, ang alin? Ah, opo, ang good works po ay resulta ng pagkatanggap ng biyaya. Kaya po sabi sa Roma 6, no, tayo ba ngayon ay nasa ilalim ng biyaya ay ating wawalang kabuluhan o yung paggawa ng mabuti. O. Andun po yung sa Roma 6, yung inyo pong sinasabi. No? Yan. So, kaya nga po nilinaw natin, pagka tayo naligtas sa biyaya, susunod na po doon yung mabuting gawa. Opo, ganun po yun. Okay po? Mga kapatid, ito ha. Kaya napakahalaga na meron tayo dito. Bakit? Kasi dito, yung ating opisyal na turo. Kung wala ito, hindi magkagulo-gulo tayo dito. Sige po, kayo po yung magtanong. Hello po, hindi po ako LGT ha. I just want to clarify this po. That, di ba, sabi po kanina that sinner, ang lahat ng tao ay nagkasala. It's true. Yes po. But we are not in bondage of sin when we accept Jesus Christ. Di ba po? It's clear. So, ang question ko po is, di ba ang claim po nila ng LGT, I believe, is that we can attain perfection because we are saved through by grace, so we can do good works through Jesus Christ. So parang ano po yung pwede nating maging sagot doon sa ganong claim nila na yes, we are saved na, hindi na tayo sa bondage ng sin. Out na tayo sa sin. Parang hindi na tayo sinasakop ng sin because we are saved by grace. We are already justified. So ano po pa yung pwede nating may sagot sa kanila na ganun yung kinaklaim nila? Opo, kasi yung ganong posisyon na ligtas ka na tapos hindi ka na nakakasala, yan ay malabo pa sa Biblia. No? Bakit? Kasi dito, mga kapatid, bababasa natin, no? Tingnan po ninyo, no? Dito sa Biblia, ang isang tao, okay, babasahin po natin, ano, para mas maganda. Okay. Ang sabi dito, yung nagsasabing hindi siya nagkakasala, sinungaling sabi ni Juan sa unang Juan 2. No? Yung isang tao na nagsasabing hindi siya nagkakasala, yan ay sinungaling sa harapan ng Panginoon. Yes, ligtas tayo. Pero, eto yan may free will pa rin po tayo. Hindi ibig sabihin na tayo naligtas, na wala na yung free will, yung free choice natin. Kaya nga po meron na tawag na backslider. Yung backslider, yan ho yung nagbabackslide. At dito, may uunawaan natin, pasok na natin yung investigative judgment. Noong 1844, pumasok si Jesus sa kabanal-banalang sanktuaryo, mga kapatid. Sino ang kanyang iniimbestigahan doon sa sanktuaryo? 3 grupo. Mananampalataya, yung hindi mananampalataya, at yung nasa gitna. Yung akala natin tunay, hindi naman pala. Yun po yun. Yun ang iniimbestigahan ni Jesus sa sanktuaryo. Ngayon, paano mo masasabi ang isang taong ligtas na kung siya'y nasa pangatlong grupo? May free will po kasi, mga kapatid. So, kahit ligtas ka,
pwede kang mahulog sa biyaya. Oh. So, yun po ang ating response pagdating sa tinatawag nilang doctrine na once saved, always saved. Yung ligtas ka na, ginagawa mo ng lisensya yung kaligtasan mo para magkasala. No? Ayan. So, inaabuso nila yung biyaya na binigay ng Panginoon. No? So, yun po yung sagot natin doon, kapatid, sa iyong katanungan. No? Oh, sige. Sundan niyo po ng tanong at anong oras na? 37. Ito po ay tungkol po sa grace. Sige Tayo po. naniniwala na talaga tayo naligtas sa grace. Ano po? Walang kinalaman ang ating mga gawa, maging pagsunod o mabuting gawa. Pero sa panahon ng paghatol, bakit ang babasehan ng Diyos hindi ang grace? Base sa ating ginawa. O base sa kautusan. Kaya medyo para po bang o sige, nasab ka sa grace, pero pag panahon ng paghatol, yung gawa na ang babasihan. Samantalang ang kaligtasan ay hindi sa ating mga gawa, kundi ito'y biyaya. Pero sa panahon ng paghatol, ang babasihan ng Diyos ay ang anong ating ginawa. Para bang medyo nakakakulit po. Hindi po magulo yon. Parang ganito po yan eh. Nagbayad ako sa bus kagabi sa DLTV. Binigyan ako ng resibo. So, itong resibo, i-check ito ng inspector. Ano ibig ko sabihin? Nung binayaran ni Jesus ang ating kasalanan, yes, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Pero bakit hindi hinanap sa atin yung biyaya na yon? Bakit hindi yun ang basihan ng paghatol ng Diyos? Kasi yung biyaya nga po ay siyang nagdadala sa atin upang gumawa tayo ng mabuti. Therefore, at titignan ng Diyos ay kung papaano natin ginamit yung pananampalataya na ating tinanggap nung tayo'y naligtas sa biyaya. No? Kaya nga ang sabi sa James chapter 2, di ba? Ang pananampalataya kinakailangang may gawa. Ibig sabihin, mayroon siyang resulta na mabuting gawa. Dahil kung wala, no, katulad nung kambing at saka ng tupa, pinaghiwalay sila. No? Pinaghiwalay sila, yung kambing at saka tupa. Ano sinabi doon sa kambing? Hindi nyo ko pinakain, hindi nyo ko pinatuloy, hindi nyo ko dinamitan, etc. Doon kayo sa impyerno. Kasi nga, hindi nga nagbunga yung pagpapastol na ginawa sa kanila. Ano po? Ganon. Dapat nagbunga. So yun po, yung ating sagot doon. Hindi po yun magulo. Ating ginugulo lang. Sige po, magtanong kayo. Ito ho tungkol sa justification. Tayo Justification. niwala na tungkol sa kaligtasan, meron justification, sanctification, at yung glorification. Ano po? Doon sa justification na pag i-justified na, pag ikaw nanampalataya kay Kristo. Di po ba? Ganun po ba? Yes. Kahit hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay considered na justified na matuwid. Kasi kasi justification, medyo ko, yung pa'y katapat ng inaring ganap, inaring sakdal, inaring banal, hindi po ba magkakapareho, inaring matuwid. Kaya yung justification po ba'y tinatanggap ng isang tao pag siya nanampalataya sa Panginoon. Pero hindi pa naman siya nagsisisi sa kanyang kasalanan. Hindi mo ba'y considered na sina-justified ng Panginoon? Hindi po. O kailangan mo na magsisi na kasalanan? Hindi po siya kinikilalang justified. Wala akong justified na hindi nagsisi. Tandaan niyo po yan. Kasi ganito, basahin natin. Roma 2:4, ang sabi ng Biblia ganito. Roma 2:4. Basahin po natin, O hinahamak mo ang kasamaan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo
upang magsisi. Sa madaling salita, pagka ang isang tao kumilala na sa Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, siyang magdadala sa taong yun sa pagsisisi. Paano siya aaring ganap kung hindi siya nagsisi? Hindi ho totoong pagsisisi yon. At hindi rin ho totoong pag-aaring ganap yon base doon sa talatang ating binasa. No? So, kailangan po ng repentance. Ngayon, ang tanong, yung repentance ba ng tao galing sa atin? Ang sabi ng ating fundamental beliefs, although repentance precedes forgiveness, sinners cannot, by repentance, fit themselves secure the blessing of God. O, yung pagsisisi daw ng isang makasalanan, hindi daw mag-o-obtain ng blessing ng Panginoon. Bakit? In fact, sinners cannot even reproduce within themselves repentance. It is the gift of God. Muli, mga kapatid, ang pagsisisi hindi galing sa tao. Galing po yan sa Diyos, mga kapatid. No, yung pagsisisi. Okay? Mabasa po natin yan sa aklat ng mga gawa sa Webe 31. No? Webe 31 ng aklat ng gawa. No? So, ito ay regalo ng Holy Spirit. So, ano ang pakinabang ng tao sa kaligtasan? Yung free will niya. Ayan. So, yung repentance na iyon ay dahil sa free will ng tao. And again, mga kapatid, hindi ho yun good works. Bakit? Ulitin natin yung basa. Basahin natin, no? Oh. Ang sabi, mga kapatid, ganito. Ito, no? Maliwanag ito eh. Oh. Even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings but with God. Yung pagtugon ng tao sa pananampalataya, hindi rin pala galing sa atin, kundi galing sa Diyos. So therefore, kahit yung free will mo, hindi good works. Kundi yan ay God works. Gawa ng Diyos sa iyo. Kung papayagan mo siya. O ano ang tanging bahagi ng tao? Free will. Pero yung mabuting gawa, hindi yun sa Kanya. Gawa yun ng Diyos sa atin. Next po. Pag-uusapan po natin ay by grace, para po bang ang tao ay wala ng participation para sa kaligtasan, para po talagang walang-wala ng participation. Pero, ibig sabihin po ay kung wala na po ba talagang participation o meron pa? Meron po, katulad po ng sabi ko, ang tanging bahagi ng tao ay yung kanyang free will. Yun lang. Yung kanyang free choice. Yung kanyang pagpili. Okay? Yung kanyang pagpili. Alam nyo, binasa ko yung Great Controversy ni Ellen White. Nung nagkasala ang tao sa halamanan ng Eden, lumabo daw itong ating free choice. Hindi na natin kayang piliin ng Diyos. Nasa unang Korinto 2:14. Naging kahangalan sa atin yung mga bagay ng Espiritu. Sabi doon sa unang Korinto 2:14. So, nung tayo'y makilala natin ang Panginoon, luminaw ang lahat sa atin. So, nakapamili ulit tayo. Pero ang tanging bahagi lang ng tao, ulitin natin, yung kanyang pagpili, free will. Kung papayagan niya ang Diyos na iligtas siya, o hindi ililigtas siya ng Panginoon. Kung ayaw niya, hindi wag. Yun lang po yun. Yun lang po ang kaugnayan, bahagi ng tao sa kaligtasan ang free will. Sige po, kayo magtanong.
Katulad po sa, paano po ito magagamit yung ang tawag dito, yung biyaya. Kung halimbawa po ay, ano po inyong masasabi tungkol dito, kung nasabi mo na tungkol sa buong katotohanan, araw ng Sabat, tungkol sa pagkain, pero siya naman po ay may kabanalan. Halimbawa po ay mga born again, nakita ko na talaga namang dadaigin pa ang mga Seventh-day Adventists sa kabanalan, pero hindi tanggapin ang araw ng Sabat. Nasaan po yung doon, yung sinasabing, naroon pa rin po ba yung sinasabing grace? Alam nyo, mga kapatid, ganito. Hindi ko po sasagutin yan direkta kasi ganito ho sagot ko yan. Ganito ho yan. Pare-pareho tayo may biyaya. Pagdating ng close of probation, maniwala kayo sa hindi. Magwi-withdraw ang Espiritu ng Panginoon sa mga makasalanan, sa mga masasama. Isipin ninyo mga kapatid, may Espiritu pala ng Diyos doon sa mga masasama para magbabago sila. Pero paulit-ulit nila tinatanggihan ang Espiritu Santo. Ngayon, yung mga born again na yun na sinabi po ninyo, sister, merong Espiritu Santo yun. Pero nire-reject nila paulit-ulit. Bakit? Kasi kung sila'y may Espiritu Santo, basahin mo natin yung nasa Galacia, tingnan po ninyo, ano po ang basihan ng may tunay na biyaya o may Espiritu Santo na tinanggap? Ganito mababasa natin mga kapatid sa aklat ng Galacia. Galacia 5. No? Galacia 5, mga kapatid. 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahan loob, kabutihan at pagtatapat. Ang kautusan po, mga kapatid ko, ay ang katuparan ng kautusan. Basahin ho natin. Ang kautusan ay katuparan ng pag-ibig. Basahin po natin, no? Ang sabi dito, Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ang pag-ibig nga ay katuparan ng kautusan. Sa madaling salita, mga kapatid ko, ang isang tunay na may Espiritu Santo, mayroong pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yung sumusunod sa kautusan. So, bagaman sila may Espiritu Santo, tinatanggihan nila. At pagdating ng close of probation, mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos, magwi-withdraw sa kanila, sa atin hindi. Kasi itatatak yan sa atin bago magsara ang pintuan ng awa. Yan ho ang ating mababasa sa The Great Controversy ni Sister Ellen White, mga kapatid. Patungkol ho yan sa shut door or doon sa tinatawag nating foolish virgins doon sa close of probation, mga kapatid. Okay? So, meron na lang tayong 10 minutes before 3. Pwede pa po kayo magtanong. Yan. Wala na? Pag ho ako magtanong. Tanong pa ako. Sige ho. Ang salvation ay gift, kaloob. Yes po. Ang Diyos namatay para sa lahat ng tao. Kahit Muslim, Yes. Kristiyano, Buddhist, Hindu, ang kamatayan ng Panginoon Jesus ay para sa lahat. So yung justification o yung pag-aaring ganap ay nagsisimula lamang ba kung tinanggap niya ang Panginoon? Yes. Yung process ng justification. Yes. Doon pala nagsisimula kahit Yes. ang kamatayan ng Diyos ay para sa lahat. Yes. Saka pa lang makakagawa ang Diyos ng pagpapakabanal Yes. pagkatapos ng justification. So, merong Yes. iniligtas. So, yung pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng tao.
Pero Yes. depende rin doon sa tugon noong taong ililigtas. Kung Yes. ikaw ay Muslim, Kristiyano, Yes. hindi naniniwala. Tapos ngayon, ng kasalukuyan, tayo ay inililigtas. Yes. Yun yung tinatawag ng pagpapabanal. Oh. At saka hulihan, yun yung pagliligtas from the presence. Yes. Ang tanong ko ay hanggang kailan magkakaroon ng perpetuity ang paggawa ng kasalanan ng tao sa panahon ng sanctification? Kailan magkakaroon ng perpetuity? Kasi habang tayo nasa process ng sanctification, pagbawa na nagkakasala pa, hanggang kailan tayo nagkakasala pa eh. Walang timetable. Basta Meron po. nga- Meron po. Sa close of probation. Sa close of probation po. Pero hanggang saan? Meron ba? Individual ba yun? O Lahat po yun. Kasi po, nilinis na ang sanktuaryo eh. Wala na pong kasalanang lilinisin si Jesus sa sanktuaryo. So, lahat po yun in general, hindi po individual. Lahat po yun. Kasi, sabi nga doon, pagka nagtapos yung gawain ni Jesus, no, ay wala nang kasalanang buburahin pa, wala nang mamamagitan. No? Kaya po ako napansin ninyo, pinayuhan po natin si Brother Richard Thompson doon sa kanyang debate kay Leonard Sinke. Patutunayan niya daw ni Brother Richard Thompson na may kapatawaran pa pagkatapos ng close of probation. Tinanong namin siya, ano batayan mo? Nasaan? Ang dami namin pag-uusap mga kapatid hanggang sa may mas si Brother Richard Thompson. Maniwala kayo sa amin, kasama ko si Brother Johnson, kasama ko si Engineer Robin, kasama ko si Doc Rocky, kasama ko si Fernando, kasama ko si Gomer, no? Lahat yung mga yan, mga kapatid, si Pastor Ryan Martinez, no? Lahat po yan. Maging si Pastor Bujorn Capiendo, iisa po kami. Tumutol doon sa gustong patunayan ni Brother Richard, kaya hindi po natuloy ang debating yun. Kasi pagkatapos ng close of probation at nagtapos ng gawain ni Jesus sa sanktuaryo, wala nang pagpapamagitan pa. Linis na ang lahat ng kasalanan, pagka ikaw pa nagkasala nun, wala nang kapatawaran. Yun po yun. Regarding po sa binabanggit ng ating kapatid, sinasang-ayunan po natin yan. Mababasa po natin yan sa unang Korinto 1:10. Pansinin natin ito. Nasa sa aming nagligtas sa gayong lubang malaking kamatayan at nagliligtas. Nasa sa aming inaasahan din naming magliligtas pa sa amin. Tatlong bahagi ng kaligtasan. Nagligtas, nagliligtas. Pangatlo, magliligtas. Past, present, future. Kaya ang isang tao, sabi ni Ellen White, huwag niyang sabihin siya'y ganap na ligtas na. Hindi pa siya nakakatiyak. Okay? Maaari natin sabihin, tayo ligtas na ngayon, pero mamaya, hindi na natin sure, mga kapatid. Okay? So, may tanong pa po ba kayo? 3 o'clock na. So, tukol po sa, sabi natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng pagpatawad. Bakit po kasi Satanas ay hindi niya pinatawad? Ano po ba yun? Ang sitwasyon doon? Ayoko ang pangunahan ng Diyos pagdating dyan. Ayoko ang pangunahan ng Diyos pagdating dyan. Hindi, pero, mga kapatid, binigyan naman si Satanas ng mahabang panahon. Okay? Hanggang ngayon nga, nananatili siya eh. Binigyan siya ng mahabang panahon. No? Ayan ho ang totoo dyan. Bagaman wala tayong babasahing talata pagdating dyan, no? Ang Diyos talaga ay pag-ibig, yes. Kaya nga binigyan pa siya ng mahabang panahon hanggang ngayon eh. Kasi kung, sabi sa Great Controversy, kung papatayin agad ng Diyos si Lucifer, magtataka yung mga anghel.
Kaya nga ho dito, meron tayong tinatawag na, alam ni Elder Modi ito, vindication of God's character. Ito yung pag-question ni Satanas kung mabuti ba ang Diyos. No? Ano sagot ng Diyos? Ito, basahin natin. Ano ang sagot ng Diyos? No? Ang sagot ng Diyos, yun nandun sa Revelation. Ano sabi? Banal, 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 matuwid ang iyong paghatol. Basahin natin. Basahin po natin sa Biblia, no? Dito, magtatapos ang investigasyon, no? Mga kapatid. Pag nabasa nyo itong talatang ito, tapos na ang investigative judgment. No? Sabi dito, this is sa 7 ng Apokalipsis. Narinig ko ang dambana na nagsasabi, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Therefore, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos sapagkat binigyan niya ng mahabang panahon ang Satanas para magbago. No? Ayaw magbago. Kaya, anong sabi ng talata? Ang kanyang hatol ay matuwid. No? Matuwid ang kanyang mga hatol. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng questionin. No? So, yun po, mga kapatid.